Hello, hello Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? Welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo, hindi bitin na talaga namang detalyadong bonus reading for July Goals Unlocked. So Aquarius, pag-uusapan natin today kung ano yung mga susi, paraan at ways para talaga makuha mo na this time ang goals mo this July. Pag-uusapan natin kung ano yung mga humaharang, ano yung mga nag-blockages para makuha yan, what you need to do, what is the area you need to focus on, at doon rin mga papasok sa buhay mo, your fortune, and also yung missing. Ano yung piece of the puzzle na kailangan mo malaman this time para makuha mo na ng mabilisan ang goals mo this July. So napakagandang malaman. So sit back, relax, enjoy our reading today, Aquarius. Kulad na kagawian, this is a general reading. So kunin mo lang yung mga ka-resonate ka and leave the rest, okay? Use your intuition this time, Aquarius. So, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion this time, Aquarius. Kung meron kang pang malakasang isang tanong later at the end of our reading, pwede mo itanong sa akin yan at sasagutin natin yan intuitively, sa isip lang. So, don't write it down sa comment section, sa isip lang natin. Okay? So, abangan mo yan later. So Aquarius, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness to our channel. Yan lang po ang tanging paraan para supportahan po tayo every time na meron po tayong free reading for Aquarius. So thank you again for not skipping the ads. So Aquarius, so naghihintay sa inyo para sa inyong July Goals Unlocked. Paano natin bubuksan yan? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Six of Cups. Beautiful. In the area of what's blocking your goals, you have the King of Cups. Lovely, lovely. In the area of what you need to do, you have the Six of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the Temperance card. Lovely. In the area of your what's coming in your life this month, you have the Magician card. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Four of Wands. In the area of your fortune, you have the Knight of Swords. Beautiful. In the area of your near future tent pole, you have the World card. Wow. In the area of what's missing, ano yung kulang na ingredient para makuha mo na yung goal mo, you have the Three of Pentacles. Beautiful. So napakaganda ng cards mo. Somehow I know kung ano yung nilalaman ng iyong reading this time, kung ano yung kulang at ano yung strategy na kailangan mo para mabuksan na yung goal mo this time. But bago natin basahin ng detalyado ang mga cards mo, alamin muna natin kung ano ang lingering energy in your background. You have the Moon card. Okay, Aquarius, this time around, sabi ng spirit guides mo, marami kang question. Marami kang mga bagay na hindi siguro naunawaan when it comes to your goals. Marami kang mga alinlangan, duda sa path mo patungo sa mga bagay na gusto mong kunin, sa gusto mong gawin. You feel like you've been left behind without too much information, o feeling mo walang handang bibigay sa iyo ng oras o kalinga o helping hand patungo sa katuparan ng goals mo. Nakita ko rito, Aquarius, that you need to trust your intuition. Malawak yung intuition mo at huwag mo daw pagdudahan. Kaya siguro maraming mga tao na mahina ang intuition because pinapangunahan ng judgment o pinapangunahan ng rational thinking. Kailangan daw alamin mo sa puso mo, meditate a lot of times in order for you to fully know kung ano yung gusto mong gawin in pertaining sa terrain na ito, sa pupuntahan mo, sa path na ito. Sabi ng spirit guides mo, learn to trust your heart, trust God, and trust the path na patutunguhan mo. Ano, kung may sapat kang tiwala kay God, kakayanin mo kahit na hindi ka sigurado o kahit na nahihirapan ka when it comes to your journey. Sabi ng spirits mo, things will come out in the surface. May mga questions ka, may mga secret kang iniisip this time, and you're trying to ask yourself, ano bang sagot, kailan ko makukuha, ano ba yung kalinawan on this one. Marami kang tanong, marami kang mga questionable things na gusto mo masagot this time. Pero sabi ng spirit guides mo, dapat daw hindi makahadlang yon patungo sa mga bagay na gusto mo makamit. Supposedly, dapat tayo kapag meron tayong hindi alam, hihinto na tayo, diba? O kaya titigil tayo kasi, teka, hindi ko na to alam, hindi ko na to gamay, dapat ka huminto, diba? Pero sabi ng spirit guides mo, go, push. Your faith is testing you this time. Your trust in God, your trust in your destiny is testing you hanggang saan ba ang kayang gawin ni Aquarius para makuha niya yung mga bagay na gusto niya this time. So now, trust in the plan, trust in yourself, and trust God, and continue pushing to your goals. Okay? Napakaganda. It's all about your faith. It's all about
Gaano ba ka gusto makuha yung mga bagay na gusto mo kahit na marami kang questions? Ano? So, pag-usapan natin yung full spread. In the area of your good stuff, you have the World card, the Magician card, and the Knight of Swords. Napakagandang card, Aquarius, sa totoo lang. Pagdating sa area of your good stuff, meron ka daw mapagtatagumpayan na isang bagay because you have closed something behind. And meron kang talent or skills na ginamit mo this time na hindi ka nagpakasaklob do sa mga bagay na hindi mo alam. Hindi mo sinayang ang pagkakataon at eto, ready ka na conquering in a new beginning. Sabi ng spirits mo, wag mo daw pagyodahan ang iyong skills. You have what it takes to change your life. Tinan mo na sa gitna niya, yung kanyang belt ay yung ahas na kinakagat ang sarili niyang buntot, Ouroboros. Ibig sabihin, you have the chance and you have the ability to change your life. You have the ability to change something that is so unfamiliar or kept secret sa buhay mo. Kaya mo daw baguhin ito. So, may power kang gawin yun. And you're now changing your life for the better. With the moon card here, kaya mong baguhin yung course ng buhay mo. You can enter a new beginning. Kaya don't waste the time, especially here with the Knight of Swords. Don't waste your times. Use your energy. Conquer new era. Conquer new world. You can do it. You can close the past at simulan ang bagong simula. Okay? In the area of your current situation, you have the Six of Swords, you have the Six of Cups. 6-6 all about reflection. Kailangan mo daw mag-reflect this time, Aquarius, when it comes sa mga ginagawa mo. Hindi pwedeng sugod lang ng sugod, hindi pwedeng gawa lang ng gawa. Kailangan mo daw isipin, tama ba itong ginagawa ko in pertaining to my goals, tama ba itong hakbang ko, itong sistema na to. Kailangan may reflection, merong pagtitimbang. You need to revisit your past endeavor, yung mga ginagawa mo. Tama ba to? May mali ba dito? Meron ba ako dapat baguhin? You need to have some mirroring, reflection this time. And you also have the King of Cups. Your emotions, emotional maturity matters this time. Nakakaharang yung emosyon kung paano mo kinakaharap yung mga bagay-bagay. Parang any moment baka sumabog ka or any moment bigla ka mag-react o bigla ka magsabihin based on your emotion. Okay? You need to have some reflection on how you face things at kung paano nakaka-apekto sa'yo yung emosyon mo sa ginagawa mo. Yun daw humaharang kung bakit hindi umaala-alagwa yung mga bagay-bagay. Okay, mamaya hihimayin natin yan kung ano ibig sabihin yan. In the area of your how you gonna fix the solution, you have the Three of Pentacles, the Temperance card, and the Four of Wands. Focus on that goal. Focus on reaching that milestone. Magkaroon ka doon ng mahabang pasensya this time, Aquarius, and collaborate and cooperate with other people kasi hindi mo daw kayang gawin yan mag-isa para matupad ito. Okay? If you feel so alone, if you feel like anday mo pang hindi alam, anday mo pang hindi nabubusisi, marami kang bagay na hindi na unawaan o parang feeling mo hindi mo kayang lagpasan, ask other people's help. Makakatulong sila sa iyo tremendously para gumulong na yung mga bagay na feeling mo sobrang na nade-delay sa buhay mo. And continue going through that finish line. Wala kang ibang paraan kundi kunin ito. Kasi nakita ko ito yung mga bagay na gusto mo. Kasal, wedding, a milestone, bagong yugto sa buhay ng pamilya mo. You need to walk on this and have the people around you surrender the control mag-isa eh. Parang you need to work on them eh. Parang kailangan mo daw ibaba ang ego mo and you need to understand that working with other people is the essential thing para makompleto na to at para mawala na daw yung delay, para magdire-diretso na daw. Okay? So yan yung paraan her gonna fix the solution in pertaining to your goal. Sabi ng spirits mo, collaboration and reaching out is the fastest way para maabot na yung terrain, para matapos na yung paghihirap mo sa goals mo. Collaborate, reaching out to other people. Nakita ko rin dito pag-aayos o pagbabati with someone. Parang kailangan daw ng reconciliation, forgiveness, getting back together ng mga taong inaasahan mo o taong makakatulong sa'yo para mapabilis na yung ginagawa mo. With Four of Wands here, tumutulay sa Six of Cups, yes, mas mapabilis mo daw maabot yung milestone kung mag-reach out ka na daw sa isang taong sama mo na loob in the past or someone na alam mong dapat mo nang lapitan ngayon. Someone in an authoritative figure will give you the advice or will give you the push para maging success yung ginagawa mo. Okay? The success is here kung magpapakumbaba ka daw at haharapin mo ito tao na to at i-ask mo yung kanyang help para ma-reach mo na yung milestone mo. Makatuloy ka na sa finish line. Okay? Sinasabi rin dito na parang your emotions matter.
sa bilis at bagal na pagtupad mo ng mga goals mo. Hindi pwedeng emosyon mo ang nagtuturo sa'yo ng porke nagalit ka o porke nainis ka o nairita ka, bigla-bigla ka magde-decide. Okay? Don't make rush decisions based on emotions. Ito ang makaka-apekto sa pagbilis o pagbagal ng milestone mo. Okay? You need to also be hardworking this time. Ibigay mo do yung mga kaya mo para matupad yung mga bagay na minamanifest mo. Okay? Collaboration will lead you to a faster way patungo sa success. People around you, kailangan mo sila. There's no man in an island doing things on their own. You need other people, acquirers, para matupad ang goals mo. Okay? Sa pag-usapan natin in detail mode ang bawat cards mo, marami ng combination ang nagbigay sa atin ng impormasyon, pero this time bawat card sa bawat aspeto ng buhay mo as magbibigay sa'yo ng clearer path patungo sa iyong goals. Okay? At the center, you have the Six of Cups. Yes, like I said kanina, meron ka to taong kailangan kausapin this time, Aquarius. Someone from your past. Pwedeng past lover, past, pwede ring kaibigan, kapamilya, or co-worker na parang kailangan nyo daw magkaugnayan na ulit o magkabate, magkaayos. Because yun daw humaharang para ma-acquire mo din yung iyong mga dreams and hopes and wishes. Ano? Because nakita ko the confirmation and the pag-uusap or pag-aayos will give you the security. Will give you the enough security para itulay ito mga plano mo, itulay itong journey mo. Because I'm hearing, is it a parent or kapatid o mga anak? Sila yung security mo eh. Sila yung magbibigay sa iyo ng seguridad na matutulay mo yung buhay mo this month pertaining to your goals. Whether a boss, o kaya co-worker, or a supervisor, pwede rin kamag-anak pertaining to your goals, anybody pertaining to your goals. Kailangan mo daw magkaroon na solid na ugnayan dyan. Nakita ko na parang this is the people na magiging backer mo or magiging solid mong relationships na makakatulong sa'yo para itulay na yung pangarap mo. Tingnan mo, tumutulay from Three of Pentacles. Sabi rito na parang your connections, working with other people, collaboration, and your connection with them will lead you to the faster solution sa problema mo. Kaya naman, this time around, kung meron ka mga taong hindi nakakaunawaan o hindi kayo, alam mo yun, wala kayong jive with other people, kailangan mo daw i-break na yung wall with other people and learn to collaborate with them para ma-secure na yung future o goal o gift na gusto mo makimit this time. Okay? I-clarify pa natin yan. Because nakita ko talaga rito, Aquarius, that working with other people is your main solution. Okay? Ayun. Wheel of Fortune, lumabas with the Six of Cups. This negotiation, this pag-uusap, this pagbabalik ng ugnayan with someone or with something, I'm hearing sa isang kumpanya o sa isang business or sa isang group of people na parang kapag naayos mo yung gusot sa kanila, magiging maayos na ulit ang ikot ng kapalaran mo. Okay? Nakita ko talaga may pag-aaway, merong hindi pagkakaunawaan, may gusot with other people. Pwedeng sa anak mo to o sa sarili mo rin mismo, pwede rin. So parang kailangan mo daw ayusin na. You need to fix yourself. Kaya talaga with the 6-6 here is all about reflection. Kailangan mo mag-reflect. Sino ba along the way yung mga taong nakasamaan mo na loob, at the same time na-realize mo kailangan mo pala sila para sa goal mo this time. So make sure, talk to them. Reach out to them. Linisin mo na yung hangin. Clear the air. Clear the waters with them. Para umikot na daw pabalik sa'yo yung kapalaran mo at maayos na yung gusot. Para gumaan na yung energy because nagiging heavy yung energy Aquarius with these people. So make sure na linisin mo na, ayusin mo na para umikot na yung kapalaran in your favor. So what's blocking you? Ano yung humaharang sa'yo sa iyong goal this time is a King of Cups. Emotion mo, Aquarius. Nakita ko na minsan bigla-bigla ka na nagre-react, bigla-bigla ka na lang nagre-decide about something based on your emotions. Hindi mo masyadong pinag-iisipan. Minsan pag naiinis ka, natatakot ka, o natutuwa ka, bigla-bigla ka na nagre-react o bigla-bigla ka na nangangako with some people. O kaya yung emotion mo ang nagbibigay ng mga daan, nagkakaroon ka ng unwanted relationship with other people, nagkakaroon ka ng gusot with these people, with that people. So parang sabi ng spirits mo, pag-aralan mong kontrolin ang emosyon mo. Be emotionally matured this time. Okay? Dapat isip dapat ang nagbibigay sa'yo ng drive para ihakbang ang pangapaa mo, hindi emosyon mo. Kasi nakita ko rito na unting pitik lang sa'yo, may nasasabi ka na agad, o unting sinasabi lang sa'yo, o unting aberya lang,
nagbibigay ka agad ng solusyon o nagbibigay ka agad ng direction na hindi mo agad pinag-iisipan dahil galit ka o dahil masaya ka o dahil nahatakot ka. So make sure this time around, Aquarius, panghawakan mo daw emosyon mo kasi yun ang dahilan kung bakit nahaharangan ang iyong mga goals. Okay? Nakita ko rito na parang hold your emotion or you'll be very very sorry. Okay? Make sure na don't overextend dahil lang masaya ka. Don't overpromise dahil lang glad ka o nabubunyag ka, tawag doon? Nagse-celebrate ka. Huwag ka rin basta-basta mag-react porke galit ka o naiirita ka, naiinis ka o gusto mong sumabog. Kalamayin mo ang iyong emosyon. Isip ang dapat mong pairalin. Okay? The King of Cups being clarified by the Three of Cups. Yes, people around you. 3-3 here. Sabi dito, 3 of Pentacles and 3 of Cups. 3-3, you're loved. You're supported by your ancestors. Meron ka daw na mayapang kamag-anak ang sumusuporta sa'yo o ginagabayan ka, mahal na mahal ka at pinoprotektahan ka. Kaya please, be careful. Okay, be careful in what you say. Be careful in what you do. Sabi dito, nahaharangin yung tagumpay mo dahil sa mga sinasabi mo sa emosyon mo. Make sure na you also celebrate what you have. Huwag kang masyadong, alam mo yung gigil na gigil dahil gusto mo makuha to, gusto mo makuha yan, nawawalan ka ng pasensya to the point na nakakalimutan mong i-celebrate yung mga bagay na pagkatagumpayan mo. Meron kang ganito, meron kang ganyan, pero hindi mo sila nasa-celebrate kasi nakafocus ka on bigger goals, nakafocus ka sa mga mas malalaki pang bagay. To the point na yung mga maliliit mong victory, hindi mo napapahalagahan. So Aquarius, this time around, learn to relax. Okay? Learn to relax. Alam ko na marami kang alinlangan sa goals mo, marami kang gustong malaman agad-agad. Nakatakot ka because maraming secrets, marami kang gustong ma-figure out, no? Pero sabi ng spirit guides mo, this time around, learn to have fun. Learn to have fun, learn to relax. Huwag ka masyadong gigil na gigil, huwag ka masyadong garit na garit o naiinip o natataranta o naiirita. Kalamayin mo ang iyong emosyon, learn to relax. Go out with your family, go out with your friends, okay? Time to for you to relax. Ito ang sumasagabal sa iyo eh. Masyado kang gigil na gigil eh. Masyado kang init na init para makuha ang goals mo, okay? Baka kasi makapagsalita ka ng masama, baka makapag-decide ka ng mga bagay na sa huli paghihisihan mo, no? Dahil lang sa emosyon. Ngayon, kalamayin mo ang loob mo and relax. I-confirm natin yan with the Moonology card. Ano pa yung mga bagay na kailangan mo malaman when it comes to your blockages this time, okay? First, you have a personal issue reaches resolution. Yes, kailangan mo talagang isolve yung personal mo issue. Mga galit-galit, mga temper mo, yung iyong mga bigla-bigla ang pagdesisyon na hindi pinag-iisipan, kailangan mo i-resolve yan. Okay? Another message you have, look at the bigger picture. Yes, kailangan bago ka mag-decide, bago ka magsalita, bago ka kumilos, nadala lang ng galit mo, isipin mo muna yung broader picture ng ginagawa mo. Lawakan mo yung pag-iisip. Teka, baka mali pala yung sinabi niya, baka nag-conclude lang ako, baka mali pala yung narinig ko. Dapat iniisip mo daw muna yung malawak bago ka kumilos, bago ka mag-decide, bago ka magsalita. Okay? Another message you have, you are good enough. Yes, wag mong pagdudahan ng sarili mo, especially sa pagtulay mo ng mga goals mo. You are okay. You are good enough. You have the enough skills. You have the enough experiences para to pa rin yung mga minamanifest mo. Okay? Wag mong pagdudahan ng sarili mo. Go push. In the area of what you need to do. Ito, di ba sabi ko sa iyo, yung silakbo ng damdamin mo, you need to relax more, you need to celebrate life more. What you need to do is umiwas ka daw. Learn to deviate yourself. Iiwas mo ang sarili mo pag mga bagay na na-trigger ka o mga bagay na conflict, may mga drama, may mga accusation, may mga girian, ganyan. Kung parang feeling mo tinetest na yung emotion mo, tinetest na yung patience mo, gusto mo lang umimik, gusto mo lang sumabog, kailangan mo daw lumayo. What you need to do is to walk away. Parang choose your peace, okay? Piliin mo yung katahimikan, piliin mo yung katiwasayan ng buhay mo. Hindi mo kailangan laging lumaban, hindi mo kailangan laging pumatol. Yan. Hindi mo kailangan laging pumatol sa mga bagay-bagay. Always choose your own self, choose to be the bigger person. Alam mo sa reading mo to, nakaka-apekto talaga yung iyong pakikitungo sa ibang tao eh. When it comes to achievement of your goal. Mas piliin mo daw yung good path, piliin mo daw yung mas nakakabuti, mas
mas nakakabuti para sa iyo, para sa goal mo, no? Para hindi maging komplikado ang mga bagay-bagay. Kung ano yung mas maayos, kung ano yung mas okay, yun na lang piliin mo. Hindi mo kailangan magkipagtaasan ng ere o makipag-ratratan o makipagsabugan ng emosyon. Ano? You need to choose peaceful path patungo sa iyong goals, okay? Kasi nakita ko, once na kapag nag-walkout ka, once na mas pinili mo yung katahimikan, mas pinili mo yung peaceful way to accomplish this, mas magiging maayos, magiging smooth sailing ang lahat, okay? The Six of Swords being clarified by the Five of Swords. Yes, Five of Swords, Six of Swords. Yes, sabi mo sa sarili mo, worth it ba lahat ng away na yan? Worth it ba lahat ng gulo na yan? Tama ba makipag-dwell ako sa mga drama-drama na yan? Tama ba palitan ako ng masasakit na salita para lang manalo ako? Tama ba na gawin ko yung mga bagay na yan para lang ma-fulfill ako? Worth it ba yung pananakit na yan? Worth it ba yung struggle na yan? Kung hindi naman, aalis ako. Kung hindi naman, pupunta ako sa mas maayos na buhay. Lalayo na ako sa inyo. Gagawin ko ng maayos yung ginagawa ko. Hindi kailangan laging sumasabog. Hindi kailangan laging may gulo. Hindi kailangan laging may away o may nasasaktan para lang ma-achieve yung gusto mo. Okay? Learn to walk away. Sabihin mo sa sarili mo, worth it ba yung gulo na yan? Kung hindi, iwan ko yan. Worth it ba yung sagutan na to? Kung hindi, iwan ko yan. Parang sabihin mo, gawin mo lang yung mga bagay na worth it para sa'yo o valuable para sa'yo. Learn to walk away. Okay? Umiwas ka na. Umiwas ka sa gulo para hindi maging komplikado ang mga bagay-bagay. In the area of what you need to focus on, focus ka na lang daw sa tinatrabaho mo. Focus ka na lang sa pag-create o pag-molde, pag-develop o elevate ng mga bagay na gusto mo makuha this time. Your mind should focus on that goal. Kailangan na doon ang isip mo. Continue manifesting what you want. Ngayon si Archangel Michael telling you na protektado ka naman daw nila. Okay, Michael is here telling you that you are protected, you are guided sa mga ginagawa mo. Kailangan mo daw, Aquarius, na mahabang pasensya. Okay? Mahabang pangunawa din na yung mga ginagawa mo this time, ito ay matagal. Ito ay hindi mabilisan, okay? Kailangan mo ng buong isip, pagod, expertise para linangin ito, para buuin ito, para gawin ito, okay? The terrain is not easy. Ayokong bulahin ka, ayokong sabihin sa'yo, madali lang yan, kayang-kaya mo yan. The Moon card here is telling you, mahirap ang daan, pero kakayanin mo, magagawa mo. Kung may enough patience ka, may enough faith ka kay God sa sarili mo, sa iyong journey, makakaya mo lahat, okay? Continue believing in what you want, and also handa ka dapat ilubog ang paa mo to work on it, to mapagod, mapawisan, mapagod, handa ka dapat gawin ang lahat. At sa ngayon, habaan mo ang pasensya mo, okay? Temperance card, ang maganda naman kay Temperance card, kayang-kaya mo siya makuha. Nakita ko ito, focus on your strength, not on your weaknesses. Focus on your patience at hindi sa pagbibilang ng araw kung kailan mo siya makukuha, okay? The Temperance cards being clarified by the Two of Swords, yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, be decisive. Hindi pwedeng nakaupo ka lang dyan at wala kang ginagawa at iniisip mo, ay bahala na, saka ko na iisipin yan. Hindi, kailangan mo, you need to work now. Especially here with the Temperance card. Kahit gano'ng katagal, kahit gano'ng kabusisi, kahit gano'ng kahirap, gawin mo siya. You need to make a point. You need to make a decision regarding this. Because nakita ko sayang ang oras sayang ang pagkakataon para sa iyo, Aquarius you have the enough skills. May potential ka to succeed. Pero ang kailangan talaga mag-decide ka ngayon, ano ba yung gusto mo? Ano yung kaya mong gawin para trabahuhin ito? Something you need to decide on. I'm hearing kailangan daw i-sacrifice ang isang bagay at gawin yung isang bagay para ma-complete ito. Halimbawa, gusto mo mag-abroad, pero hindi mo kayang iwanan yung mga anak mo. Pero kailangan mo mag-sacrifice kailangan mo mag-decide. Yan ang realidad ng mga nag-abroad. Yan ang realidad ng mga taong umaalis para ibigay sa kanila yung magandang kinabukasan. Mahirap ang daan, nakakapagod, nakakatakot, intindihan ko yan, pero you need to decide. That is the reality. You need to decide and work on this para makuha mo yung goal mo, okay? In the area of your what's coming in, anong darating sa'yo, kalakasan na loob. Manifesting things. May darating sa buhay mo na minanifest mo before at eto na siya. Darating siya sa buhay mo this time na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na ilaban pa yung goals mo, okay? You have the enough tools daw, you have the enough skills, kaya kung ano man dumating daw na mga opportunity o dumating na mga pagkakataon, kakayanin mo. Okay? You have the enough power. Nakita ko dito, magkakaroon ka talaga ng kumpiyansa na para mahasayo mo sarili mo, kaya ko to, magagawa ko to, hindi na ako magkakaroon alinlangan, I can do this, I can manage this. Kung ano man ang dinasal ko, matutupad siya sa lupa. You have the power of reality. You have the power to manifest what you want. Kaya gawin mo na yan with no alinlangan, okay? The Magician card here, i-clarify natin.
The Magician card is being clarified by the Three of Swords. Yes, wag mo daw gamitin yung mga takot mo, yung mga heartaches mo. Yes, nakita ko dito na parang bigla mag-replay sa isip mo yan, Aquarius eh. Halimbawa, meron kang balak gawin ngayon, mag-a-apply ako sa kumpanyang yan. Yun yung magician mo, yun yung minamanifest mo na sana matanggap ako sa kumpanyang yun. Nilakad mo, you have the enough tools, you have the enough experiences, lumarga ka dun, naka-coat and tie ka pa, pumunta ka dun. Tapos bigla ka natakot sa parang, ay hindi kasi dati nasigawan na ako doon ng HR na pinahiya ako sa ibang mga nag-a-apply kasi mahina daw ako, hindi daw ako magaling, chuchu, ganyan, hindi daw ako qualified, yun, binato pa sa harapan ko yung papeles ko, ganyan. Parang bumalik bigla yung takot, bumalik bigla yung mga naranasan mo in the past, biglang huminto ka sa daan mo, nasa harapan ka na ng building, bigla ka huminto, ay wag na lang kaya, wag na lang. Sabi ng spirit guides mo, dapat yung mga painful experiences mo in the past, hindi siya makaharang sa mga gusto mong i-manifest this time. Okay? Dapat yung mga painful mong pinagdaanan, hindi siya makapigil sa'yo para abutin yung gusto mo. Pumasok ka sa office, pumasok ka sa kumpanya, ilaban mo yung pag-a-apply mo. Kasi malay mo, who knows, makuha mo siya. Mag-succeed ka dito. Success card is here, accomplishment card is here. So bakit ka papapigil sa mga karanasan mong nakapanakit sa iyo in the past? Go fight. Huwag mong hayaan na harangan ka ng painful experiences mo. You have the skills, you are the manifestor this time, you are the magician this time. Kakayanin mo to, magagawa mo yan, okay? In the area of your divine advice, you have the Four of Wands here. Yes, celebration is within reach. Makukuha mo tong milestone mo, kaya huwag kang hihinto. Don't stop. Nakita ko na focus on the goal. Nakita ko to for the family, kung gusto mong graduation, makabili ng bahay, makuha na yung job na yan, kasal, marriage, nakita ko yan, or christening of the baby. Meron kang milestone na gusto mong maabot eh. Itong milestone na to, hindi mo to maabot kung hihinto ka dahil natatakot ka, hihinto ka dahil ang hirap-hirap, hihinto ka dahil feeling mo hindi ka sure. So make sure dire-diretso, don't quit, okay? Clarify natin. The milestone card, the Four of Wands, card of celebration, card of bagong yugto sa buhay mo, no? Kailangan idire-diretso mo yan. Is being clarified by the Ten of Cups. Yes, for the family, ultimate happiness, ultimate celebration, happily ever after card. Ito daw, alam mo Aquarius, ito yung magbibigay sa iyo ng katuparan. Itong inaabot mo na trabaho abroad o kaya posisyon sa ganyang kumpanya, makalipas sa gantong kampanya, mabuo yung negosyo halimbawa, o kaya makapag-ipon para sa wedding. Lahat ng iniisip mong milestone, yung bagong yugto ng buhay mo, alam kong yun ang magbibigay sa iyo ng complete happiness. Kaya sabi sa iyo ng divine messages mo, ilaban mo. Because you know that this will give you a lifelong completeness, lifelong satisfaction sa buhay mo. Kaya, huwag ka nang magduda, huwag ka nang huminto. Don't give up. Huwag ka matakot sa laban. Huwag ka matakot na kakayanin ko ba yan? Para sa akin ba yan? Makakatulay ba ako dun? Huwag mong pagdudahan ang journey mo. Okay? Bigyan pa kita ng additional animal oracle card na magbibigay sa iyo ng clarification and also laban at divine power na magbibigay sa iyo ng push para ilaban pa yan. Okay? Unang-una, you have number 17, Crow Spirit, co-create with Spirit. Yes, wag mong sarili nilang yung mga bagay-bagay. Iasa mo na sa spirit guides mo, learn to meditate, use your intuition para malaman mo yung mga mensahe nila sa iyo kung ano next big step mo. Pero lagi mong isipin, hindi ka mag-isa. Your spirit guides are here. Your angel guides are here sa likod mo. Hindi mo man sila nakikita pero nasa sayo sila para tulungan ka sa laban. Hindi ka nag-iisa kaya wag ka na matakot. Okay? Another message, number 54, Skunk Spirit, know your worth. Yes, pag alam mo yung halaga mo, pag alam mo kung sino ka talaga at yung value mo sa mundo, sa pamilya mo, sa pag-ibig mo, sa pangarap mo, alam mo makukuha mo siya. You won't settle for less. Hindi ka magkakasya sa kakarampot, hindi ka magkakasya sa kakaunti. Ilalaban mo yung goal mo kasi yun ang alam mo magbibigay sa iyo ng fulfillment. Kaya don't settle for less. Know your worth. Okay? Another message, you have number 22, Dragonfly Spirit, truth transcends illusion. Yes, alamin mo yung katotohanan sa mga bagay sa paligid mo. Hindi ka pwedeng kakasya lang sa illusion, sa pangarap, sa visions mo, sa fantasy mo. Kailangan naka-rooted daw sa katotohanan yung mga gagawin mo. Kapag alam mo yung katotohanan, alam mo yung right step forward. Okay? Halimbawa, gusto mo maging singer, nangangarap ka lang, vision lang, pero hindi mo hinahanap yung mga right step para maging singer ka. So ngayon, dapat nakabase daw sa realidad yung bawat step mo, okay? Truth transcends illusion, okay? In the area of your fortune, ito maganda.
good news coming in. Nakita ko rito, may papasok doon na magandang balita na makakatulong sa'yo patungo sa iyong goals this time. I'm hearing someone calling you, Oy Aquarius, narinig ko, gahanap ka ng gantong goal. I mean, kilala akong maalam sa gantong goal. So, ready ka ba? Punta ka. So, merong quick good news darating sa'yo na ikaw naman, re-require ka ng spirit guides mo na isugod, ilaban, puntahan mo na yan. Kasi yan daw yung magbibigay sa'yo ng bagong simula for you. Siguro sa umpisa, iniisip mo, hindi naman to yung gusto ko eh. Hindi naman to yung dinasal ko, hindi ito yung pangarap ko. Yan lang yung tulay patungo doon sa ultimate goal mo. Kaya, don't waste time. Don't waste opportunity. Good news is coming at yakapin mo daw yan. Okay? Talagang may magandang balita. Call, chat, text, communication na magko-confirm sa'yo na yan, may development na, pwede ka nang lumarga, okay? The Knight of Swords being clarified by the Queen of Wands. Yes, ngayon, magkaroon ka daw talaga ng confidence. Pag dumating tong good news na to, na kinakailangan agad ang sagot mo, o kinakailangan mo agad aksyonan because this is really swift. Napakabilis niyan. So ngayon, kailangan mo daw pagkatiwalaan ang sarili mo, have some confidence. Kaya mo to. Don't listen to other people. Don't listen to negativity. No, be positive. Nakita ko the sunflower here telling you the sun is shining on you. Okay? Ngayon, maging matuwa ka, maging excited ka, ilaban mo to, be confident, no? Pagkatiwalaan mo ang skills mo, kakayanin mo siya moving forward. Okay? In the area of your future endeavor 10th pole, you have the World card. Yes, confirmed, the confirmed success is yours. Pagkatagumpayan mo tong lakad na to, pagkatagumpayan mo tong journey na to, kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit nakakatakot, kahit hindi sure, kahit maraming questions, kayang-kaya mo siyang lagpasan. The World card telling you, some of you will be traveling. Some of you is leaving something behind. Meron kang iiwanan na trabaho, iiwanan na job, or career, or pangarap, kasi meron ka ng bagong makukuha this time. You are very busy and the world is yours. Nakita ko yan, world is your oyster. Kayang-kaya mo i-conquer kahit ano. Kaya ngayon, don't limit yourself. Get out of your shell. Get out of your comfort zone. Wala kang limitasyon. Sky is the limit. So, conquer what's yours. Okay? The World card is being clarified by, nakita ko talaga dito na isara mo na yung pintuan sa dati. Sa mga bagay na alam mong wala ka na mapapala, wala ka na mapipiga, kailangan mo harapin yung bago simula mo sa buhay mo, okay? Kahit mahirap, kahit walang, may alinlangan, kahit nakakatakot, kung ito talaga yung kutob mo sa sarili mo, alam mo ito yung right path, go push, okay? Because success is on the horizon. The World cards being clarified with the Lovers card. Yes, nakita ko talagang, takpan ko lang si ate girl ha, kasi mga revealing sila. With the Lovers card here telling you, yung papasokin mong bagong mundo, yun ang swak na swak para sa'yo. Nakita ko, mag-e-enjoy ka dyan. There is something that you're searching for a very long time, na parang, God, hinahanap ko yung path ko, hinahanap ko yung para sa akin. Ito, yung bagong pupuntahan mo, bagong sisimulan mo, nandoon, iibigin mo yan, magko-commit ka dyan, you will giving your all, you'll be very happy, at masasabi mo sa sarili mo na, buti pala pinili ko to. Buti pala ito yung decision ko. Buti pala ito yung choice ko. Kasi dinala ka ni God, ni universe, ng kapalaran sa bagay talagang swak na swak ka at para sa'yo. Lovers cards, not just about romance, not just about love or kilig-kilig. It's also about the choices that you make at yung mga choices na pinapanindigan mo. At ngayon, magsasucceed ka daw sa choice mo na yan. So congratulations. In the area of what's missing, ano yung kulang, ano yung a piece of the puzzle na kailangan mo this time para makompleto mo na at makuha mo na yung goals mo? Three of Pentacles. You need to collaborate with other people. Hindi mo to kaya mag-isa, Aquarius, okay? Meron mga taong darating sa buhay mo this month na nagbibigay sa iyo ng assistance, gabay, payo, o kaya sila talaga yung kulang na lang pati kamay nila ang ilagay sa kamay mo para ituloy yan o para gawin yan, no? You need people, ask them, collaborate with them. Kailangan mo daw makiusap, kailangan mo daw lumapit, no? Huwag ka daw mahiya. Wala ka daw mapapala kung mahihiya ka, at wala ka mapapala kung sasarilinin mo lang yung mga bagay na gusto mo ma-achieve. You need people around you, okay? Nakita ko rin dito na these people will listen to you, these people will value you, these people will see you for who you are. Nakita ko rin dito na parang you are good enough, kaya huwag ka na mahiya. Meron ka ding maibibigay at meron ka rin mapapala dyan. So make sure na makipag-communicate ka na, ipakita mo rin yung mga kaya mo iambag para sila din malaman nila na okay, seryoso pala si Aquarius sa gusto niya. So ngayon, collaborate, cooperate with them at mas mapapabilis ang pagtakbo ng mga development pagdating sa yung goal. Okay? I-clarify natin si Three of Pentacles. Nakita ko dito na mas bibilis talaga ang pagtupad ng goal mo pag
usap ka na o nakipag-reach out ka na sa mga taong kailangan mo makipag-reach outan para makuha na yan. The Three of Pentacles being clarified with the Page of Cups. Yes, use your creative mind. Use your lawakan mo daw ang isip mo para makipag-collaborate ka sa mga taong ito. Hindi pwedeng ito lang ang problema, ito solusyon, ito lang gagawin mo. Hindi, other people also have other opinions. Meron din sila iba't ibang paraan. Baka pwede yun umubra sa goal mo. So, be open to other attention. Be open to other people's opinion with other people's plan. Baka makatulong yan sa'yo. Be creative enough, be imaginative enough, and focus on this. Focus on this collaboration. And mahugulat ka na lang because Page of Cups is a surprising event. Mga unexpected gift, unexpected surprises na makakatulong sa'yo. May-realize mo, magugulat ka na lang baka mamaya, mas okay nga no na makipag-collaborate ako, makipag-cooperate ako, mas bibilis ang lahat. At magugulat ka na lang, oo nga no, tama nga yung opinion mo, mas maganda nga yan. So, magugulat ka sa mga unexpected messages or pagkakataon sa buhay mo na, oo nga no, mas makakatulong pala sa yun in pertaining to your goals. Okay? So, collaborate, cooperate, be receptive, be open, be assertive, and maging bukas palad ka, bukas ang isip for other people's help. Makatulong sa iyo yan patungo sa iyong goals. Okay, Aquarius, this is your Goals Unlocked reading. Sana po nabuksan na natin ang pinto patungo sa inyong goal. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. So Aquarius, close your eyes and concentrate on your question. Spirit guides, ibigay natin kay Aquarius ang sagot sa kanyang tanong. Mabilisan lang ito. You have 1 and you have 2. Aquarius, bigyan din kita ng Angel Whisper card na bibigay sa iyo ng clarification. Bigay naman sa iyo ito ng yung Angel Guide na nasa tabi mo ngayon at ginagabayan ka pertaining to your question. Okay? So Aquarius, open up your eyes. Inhale. And exhale. This is the answer to your question. You have Ace of Cups in reversed. You have the Empress card upright. You have the Compromise. And you have Yes card. Okay. Aquarius, sabi ng angel mo, yes. Pertaining to your question, yes ang sagot. Pero ngayon, kailangan mo daw makipag-kompromiso. Kailangan mo daw makipag-ugnayan, makipag-negotiate, makipag-usap para maging swak na swak pertaining to your question. Sabi ng spirit guides mo, mabubuo naman daw yung binubuo mo. Mayroong patutunguhan yung question mo, may malilikha, may mapapanganak, may makikreate. Mayroong patutunguhan, may saysay. Pero sabi ng spirit guides mo, may Ace of Cups ka in reversed. Ibig sabihin, medyo hindi ka pa fulfilled, hindi ka pa masaya. Mayroong pang dapat pumasok o may dapat pang ma-develop dyan. Kasi may someone in this question ang hindi pa satisfied o hindi masaya sa nangyayari. So make sure you should know kung okay ba sa lahat, kaya kailangan mo makipagkompromiso, kailangan lahat okay, kailangan lahat garantisadong okay sa lahat ng parties yung question mo. Kailangan mo mahanap daw yung satisfaction, kaligayahan, contentment dyan sa question mo bago mo ipanganak, bago mo yakapin, bago mo i-agreehan. Okay? You need to find out the truth about this because baka mamaya hindi ka pala masaya dyan, hindi pala yan yung gusto mo. Make sure na you're happy this time and yun talaga yung gusto mo bago mo oohan, bago mo yakapin, bago mo tanggapin. Okay? With a here, compromise, kailangan talaga alamin mo muna. Talk to them. No more. Okay? Kailangan busisiin mo mabuti. Negotiate, compromise, para talagang alam mo yung pinapasok mo. Okay? Kasi nakasalalay daw ang iyong happiness dito. Sagot, yes. Makukuha mo yung sagot mo dyan sa card mo, sa question mo na yes. So, congratulations, Aquarius. Yan po ang sagot sa inyong question. Hopefully po yung sagot ko yan. This is also your July Goals Unlocked reading. Sana po ay ma-unlock na natin ang iyong daan patungo sa iyong goals. Kaya mo yan. So, Aquarius, thank you for watching. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Aquarius. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.